Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga gabing hindi ka makatulog kasi paulit-ulit mong iniisip kung ano sana ang pwede mong ginawa noon. Yung parang may replay sa utak mo lahat ng pagkakamali, lahat ng sana, lahat ng kung pwede lang ulit? Oo, lahat tayo dumaan dyan. Minsan kahit ilang taon na ang lumipas, nandyan pa rin yung bigat. Parang multo na ayaw kang tigilan. Pero tanungin mo sarili mo, hanggang kailan mo balak dalhin yung bigat na yan? Kasi totoo hindi ka makakausad kung ang paa mo nakabaon pa rin sa nakaraan. Maraming tao ang nabubuhay na parang may dalang backpack ng mga alaala, pagsisisi, at mga sablay sa buhay. At araw-araw, dinadala nila yon kahit hindi naman kailangan. Pagod na pagod ka na, pero di mo alam yung pagod mo, galing sa mga bagay na dapat matagal mo nang binitiwan. Pero ganito, ang nakaraan, hindi mo kaaway. Hindi mo rin dapat itago o kalimutan. Ang totoo, teacher mo yan. Oo, teacher. Kasi bawat sakit, bawat sablay, may tinuturo yan. Kung hindi ka nagkamali, hindi mo malalaman kung ano ang tama. Kung hindi ka nasaktan, hindi mo matututunan kung paano magpahalaga. Sabi nga ng mga Stoic philosophers, we suffer more in imagination than in reality. Ang ibig sabihin, madalas, hindi na yung nangyari ang nagpapahirap sa atin, kundi kung paano natin yun iniisip. Isipin mo to. May dalawang tao na parehong nadapa. Yung isa tumayo at nagpatuloy. Yung isa naman, naupo at inisip kung bakit siya nadapa. Guess what? Yung unang tumayo, nakaabot sa dulo. Yung pangalawa, naiwan. Ganyan din sa buhay. Hindi mo kailangang perfect para makausad. Kailangan mo lang tanggapin na tapos na yung nangyari at wala ka nang mababago ron. Pero meron kang pwedeng baguhin ngayon ang kahapon mo hindi mo hawak. Pero ang ngayon, oo. Minsan, tayo rin ang sariling kalaban natin. Gusto natin ng bagong simula, pero takot tayong umalis sa luma. Gusto nating sumaya, pero paulit-ulit nating binubuksan yung mga sugat na dapat gumaling na. Pero isipin mo, paano gagaling ang sugat kung araw-araw mo pa rin kinakamot? Hindi mo kailangang kalimutan ang nakaraan. Ang kailangan mo lang, tanggapin na nangyari na yon. Hindi para muling masaktan, kundi para matutong bumangon. Sabi nga ni Marcus Aurelius, what stands in the way becomes the way. Yung mga hadlang, yung mga mali, yung mga sakit yan mismo ang daan mo para lumakas. Kasi kapag natutunan mong yakapin yung sakit, hindi ka natakot sa kanya. At kapag hindi ka natakot, mas madali ka nang mag-move on. Maraming tao ang naiipit kasi iniisip nila, sayang, dapat ganito ginawa ko noon. Pero teka lang noon, ginawa mo lang kung ano yung kaya mo. Kung ano yung alam mo sa panahong yon. So bakit mo pa sinisisi ang sarili mo ngayon na mas marunong ka na? That's growth. Dati hindi mo alam. Ngayon alam mo na. So gamitin mo yung aral, hindi yung guilt. Alam mo yung utak natin, may tinatawag na negativity bias. Ibig sabihin, mas natatandaan natin yung mga pangit na bagay kaysa sa magaganda. Survival instinct daw yan. Pero sa panahon ngayon, hindi na leon o tigre ang kalaban natin ang kalaban, sarili nating isip. Kaya minsan kahit may magagandang nangyayari, mas napapansin natin yung isang pagkakamali. Halimbawa, may nagsabi sa'yo ng 10 papuri, pero isa lang ang bumatikos yun pa yung pinoproblema mo buong gabi. Tama, di ba? Kasi sanay tayo mag-focus sa sakit. Pero kung gusto mong gumaan, kailangan mong turuan ang sarili mong mag-focus sa aral. Simulan mo sa maliit. Halimbawa, kapag may naalala kang masakit, tanungin mo, ano bang natutunan ko dito? Ano bang binigay nito sa akin na hindi ko makukuha kung hindi ko to naranasan? Doon nagsisimula ang healing. Hindi sa paglimot kundi sa pag-unawa. Tulad ng isang libro, hindi mo kailangang punitin yung lumang pahina. Kailangan mo lang baliktarin. Kasi paano mo malalaman kung ano ang susunod na kabanata kung ayaw mong isara yung nakaraan? At tandaan mo, kung hindi ka bibitaw, ikaw rin ang mapapagod. Kung patuloy mong uulitin sa isip mo yung mga dapat, sana, kung pwede lang, mapaparalisa ka. Pero kung sasabihin mo sa sarili mong, tapos na. Pero salamat. Kasi marami akong natutunan. Dun ka magsisimulang huminga ulit. Life's not about erasing your past. It's about reframing it. Gawin mong sandigan, hindi posas. Lahat tayo may mga kwento ng sakit, hiwalayan, pagkabigo, mga pagkakamaling ikinahiya natin. Pero yung mga taong lumalakas, yung mga nakakausad, sila yung hindi tinakasan ang nakaraan, hinarap nila ito, tinanggap nila ito, at ginamit nila ito bilang gasolina. Ang tanong ngayon, gusto mo bang manatiling bihag ng nakaraan? O gusto mong maging driver ng kinabukasan mo? Kasi tandaan mo to, kaibigan. Ang nakaraan ay pahina lang, hindi buong libro.
At hawak mo na ngayon ang panulat. So, simulan mo ulit. Hindi kailangang bongga, hindi kailangang perpekto, basta totoo. Kasi ang tunay na kalayaan, hindi yung wala kang sakit kundi yung kaya mong ngumiti kahit may alaala pa. Bitawan mo na ang bigat, kasi may mga magagandang bagay na naghihintay sa harap mo. Pero hindi mo yan makikita kung patuloy kang lumilingon. Alam mo minsan, hindi naman puso ang problema kundi isip. Kasi kahit matagal nang tapos, kahit nakapagpatawad ka na, yung utak mo, ayaw pang bumitaw. Parang may sariling remote control na bigla na lang nagre-replay ng mga eksena, lalo na yung mga ayaw mo nang maalala. Bakit ganon? Kasi sanay yung utak natin magbalik sa sakit, na parang may gustong patunayan na kailangan nating mag-alala, magsisi, o magduda. Ang tawag dyan, negativity bias. Built-in yan sa ating utak, survival instinct pa yan noong panahon ng mga caveman. Kasi dati, kung hindi ka mag-aalala, baka lamunin ka ng leon. Pero ngayon, wala ng leon. Ang meron na lang, mga alaala. At minsan, mas mabangis pa yon. Kaya kailangan nating turuan ang isip natin magbago ng focus mula sa sakit, papunta sa aral. Hindi mo kailangang burahin ang nakaraan. Pero pwede mong baguhin kung paano mo yun tinitingnan. Isipin mo to, parang picture lang. Kung laging nakatutok ka sa madilim na bahagi, syempre, ang makikita mo puro dilim. Pero kung i-adjust mo lang ng kaunti yung angle, may liwanag pala sa likod. Ganon din sa mga nangyari sa'yo. Hindi puro mali, hindi puro sakit. May aral dyan na minsan, natatabunan lang ng emosyon. Subukan mo to. Tuwing maalala mo yung masakit na part ng buhay mo, sabihin mo sa sarili mo, salamat. Kasi dahil dyan, mas matatag ako ngayon. Simple lang yan, pero powerful. Kasi binabago mo yung koneksyon ng isip mo sa memoryang yon. Mula sa sakit, nagiging aral. Mula sa biktima, nagiging survivor. At yan ang unang hakbang ng tunay na healing ang baguhin ang kwento sa loob ng isip mo. Minsan kasi, hindi nakaraan ang nagpapahirap sa atin, kundi kung paano natin yun inuulit sa isip. Parang sirang plaka, paulit-ulit. At habang inuulit mo, mas lumalalim yung marka. Pero pwede mo yung baguhin. Kasi alam mo ba, ayon sa mga psychologist, kaya mong i-rewire ang utak mo literal. Ang tawag doon, neuroplasticity. Ibig sabihin, kaya mong turuan ang utak mong mag-isip ng bago. Kaya mong palitan yung mga luma at negatibong koneksyon ng mga bago. Mas magaan, mas payapa, mas kalmado. At paano mo gagawin yun? Sa pamamagitan ng awareness at practice. Kapag na-realize mong bumabalik ka na naman sa lumang kwento, yung mga sana, kung pwede lang, o bakit ganito, huwag mo nang labanan. Pansinin mo lang, sabihin mo sa isip mo, bumabalik na naman ako sa luma, okay lang, pero tapos na yon. Ganun lang, calm, walang drama. Kasi ang totoo, hindi mo kailangang pigilan ang isip mo. Kailangan mo lang turuan siya kung saan dapat tumigil. At dito papasok yung practice ng mindfulness. Hindi mo kailangang umupo gaya ng mga monk o mag-meditate ng 2 oras. Pwede mo lang simulan sa simpleng paghinga. Kapag naramdaman mong bumibigat ang loob mo, huminga ka lang ng malalim. Inhale, exhale. And sabihin mo sa sarili mo, ngayon ako nakatira, hindi sa kahapon. Gawin mo to araw-araw. Kasi healing isn't one big moment, it's 1,000 small choices. Yung bawat pagkakataong pinipili mong hindi bumalik sa nakaraan, isa yung panalo. Alam mo, minsan kailangan din natin maging marupok sa tamang paraan. Hindi yung iyakin ka lang, kundi yung marunong kang umamin sa sarili mo na, oo, nasaktan ako, pero hindi ko hahayaang ikulong ako ng sakit na yan. May mga tao na takot mag-move on kasi akala nila, kapag nakalimutan nila, mawawala yung kahalagahan ng nangyari. Pero mali yun. Ang pagbitaw ay hindi paglimot. Ang pagbitaw ay paggalang sa sarili mo. Kasi deserve mong maging payapa. Deserve mong huminga ulit ng magaan. At para magawa yan, kailangan mo ring alisin yung mga triggers sa paligid mo. Minsan kasi, gusto nating makamove on pero yung playlist mo, puro paasa songs. O yung Facebook memories mo, araw-araw paalala ng ex mo. Tapos magtataka ka kung bakit di ka pa rin nakakausad. Tulungan mo rin ang sarili mo. Tanggalin mo yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo. Kung kailangan mong mag-unfollow, mag-delete o magbura, gawin mo. Hindi yan kawalan paglaya yan. At habang ginagawa mo to, huwag mong kalimutan yung isa sa pinakamakapangyarihang tool, gratitude. Oo, pasasalamat. Kasi habang natututo kang magpasalamat, unti-unting nababago yung frequency ng utak mo. Mula sa kakulangan, nagiging kasapatan. Mula sa bakit ako, nagiging buti nga ako. Bago ka matulog, subukan mong isulat kahit 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na yon. Kahit simpleng bagay lang gaya ng nakapagkape ako ng tahimik o nakatawa ako kahit may problema. Maliit lang yan, pero binubuo nun ng bago mong perspective sa buhay. Kasi habang natututo kang magpasalamat sa mga maliliit na bagay, unti-unting nawawala yung bigat ng malalaking sakit.
At dito mo marirealize na hindi mo kailangang kalimutan para makamove on. Kailangan mo lang baguhin ang lente ng pagtingin mo. Ngayon gusto kitang tanungin, ilang taon mo nang pinapasan yung parehong kwento? At kung hindi mo pa rin nababago ang ending, baka oras na para ikaw na mismo ang sumulat ng bago. Kasi hindi totoo na kung ano ka noon, yun ka na habang buhay. Ang totoo, kung ano ang iniisip mo ngayon, yun ang magdidikta kung sino ka bukas. So simulan mo ngayon. Isang araw, isang maliit na hakbang. Isang salamat kahit sa bagay na masakit. Isang tapos na yon kahit bumabalik sa isip. Kasi sa totoo lang, moving on is not forgetting, it's learning to live lighter. At kapag natutunan mo yan, kahit may sugat pa, mararamdaman mong gumagaan ang bawat hakbang. Alam mo, ang ganda ng pakiramdam kapag unti-unti mo nang natututunang tanggapin yung nakaraan. Yung bigat na dati mong pasan, ngayon parang humihina na yung kapit sa'yo. Hindi pa man lubos na magaan pero at least kaya mo nang huminga. At dyan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kasi pag natutunan mong tanggapin yung kahapon, binubuksan mo yung pinto para sa ngayon. Minsan kasi, ang tao, laging either nakatingin sa likod o sa malayo. Laging nag-aalala sa, ano na lang kaya ang mangyayari? Or bakit ganun yung nangyari noon? Pero bihira tayong nandito lang dito sa ngayon. At nakakalimutan natin, dito lang talaga may kapangyarihan. Walang mababago sa nakaraan. Walang kasiguraduhan sa hinaharap. Pero meron kang ngayon. At yun ang pinakamalakas mong sandata. Kasi habang nandito ka, kaya mong pumili. Kaya mong kumilos. Kaya mong magbago. Kahit gaano kalaki ang pagkakamali mo noon, may karapatan ka pa rin magsimula ulit. Walang expiration date ang second chance. Ang Stoics, laging sinasabi nila, you have power over your mind, not outside events. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado kung ano ang ginawa sa'yo ng mundo, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kaya kung pinili mong magpatawad, kung pinili mong bumangon, kung pinili mong sumaya kahit may sugat pa, panalo ka na. Hindi mo kailangang maghintay ng perpektong panahon para magsimula. Hindi mo kailangang mawala muna lahat ng sakit bago mo piliin maging masaya. Kasi minsan, habang masakit pa, dun ka dapat magsimula. Para kang nagtatanim. Hindi mo kailangang hintaying huminto ang ulan bago ka magtanim. Kasi minsan, yung ulan mismo ang tutulong para tumubo ka. Ganon din sa buhay. Minsan, yung luha mo, yun pala ang tubig na magpapatubo ng bago mong ikaw. Pero para mangyari yon, kailangan mo ring tanungin sarili mo. Saan ko gustong pumunta na ngayon? Hindi bakit nangyari to. Hindi bakit ako. Kundi ano na ang kaya kong gawin ngayon. Kasi kung palagi kang nakatingin sa kahapon, makakalimutan mong may daan pa sa harap. At kung palagi kang naghihintay ng perfect timing, baka tumanda ka kakahintay. Ang sikreto, simulan mo ngayon. Kahit maliit lang, kahit isang desisyon lang, kahit isang hakbang lang papunta sa mas maayos na ikaw. Halimbawa, kung gusto mong maging mas payapa, simulan mo sa isang tahimik na umaga. Walang cellphone, walang ingay, ikaw lang at ang kape mo. Kung gusto mong maging mas maayos ang isip mo, simulan mo sa isang simpleng gratitude list bago matulog. Kung gusto mong gumaan ang loob mo, simulan mo sa pagbitaw sa isang taong hindi mo na kailangang habulin. Maliit lang yan, pero sa totoo, doon nagsisimula ang bagong kwento. Hindi sa malalaking pangyayari, kundi sa mga tahimik na desisyong ginagawa mo araw-araw. Kasi ang tunay na pagbabago, hindi yan biglaan. Hindi yan magic. Process yan. At habang ginagawa mo, may mga araw na babalik yung lungkot. May gabi na mararamdaman mong parang wala ka pa ring napupuntahan. Pero tandaan mo, healing is not about being happy all the time. It's about being kind to yourself, even on the days you're not okay. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga sugat na tinatanggap mo ng may kababaang loob, yun yung mga sugat na hindi na kailangang takpan. Kasi alam mong hindi ka na nila kayang sirain. At sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy kahit may kirot pa, unti-unti kang nagiging mas matatag. Parang bakal na hinulma sa apoy, mas mainit, mas matindi, pero mas matibay. Kaya kung may natutunan ka man sa lahat ng pinagdaanan mo, sana ito yon. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging panalo. Ang kailangan mo lang ay tumayo ulit. Kahit ilang beses kang nadapa, at huwag mong hayaang diktahan ka ng expectations ng iba. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. Ang kailangan mo lang, maging totoo sa sarili mo. Kasi ang kapayapaan, hindi galing sa pag-aproba ng iba, galing yan sa katahimikan ng loob mo. Kung minsan, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng tao ay mananatili. At hindi lahat ng once upon a time, may happily ever after. Pero ayos lang yan. Kasi ang mga taong nawala, minsan sila rin yung nagturo sa'yo kung paano magmahal ng totoo at kung paano pahalagahan ang sarili mo. Kaya ngayon, huminga ka ng malalim. Ilagay mo sa isip mo to, tapos na ang kahapon, pero hindi pa tapos ang kwento mo. May mga kabanata pa na mas maganda, mas kalmado, mas ikaw. Pero para makita mo yon, kailangan mong ibalik ang tingin mo sa harap. Kaya sige,
Simulan mong buuin ulit ang sarili mo hindi bilang taong nasira, kundi bilang taong tumatag. Hindi bilang biktima, kundi bilang survivor. At kung minsan may bumalik na alaala, ngitian mo lang. Sabihin mo, salamat kasi dahil dyan, andito ako ngayon. Kasi totoo yan. Ang mga taong natutong bitawan ang nakaraan, sila yung pinakamalakas magmahal, pinakamalalim magpatawad, at pinakapayapa matulog sa gabi. At kung ikaw yun ngayon, handa ka nang magsimula ulit. Kaya sabihin mo sa sarili mo ngayong gabi, bago ka matulog, hindi ko na kailangang bumalik. Tapos na yon. Ngayon, ako na ang gumagawa ng sarili kong kapalaran. Kasi totoo, kaibigan, ang nakaraan mo ay pahinalang, pero ang ngayon, yun ang simula ng bagong kwento mo. Kung naramdaman mong tumama sa iyo tong video na to, i-share mo sa comments kung ano yung part ng nakaraan na gusto mo nang bitawan. Baka makatulong din yung kwento mo sa ibang gustong mag-move on. Don't forget to like this video and subscribe sa channel para sa mga kwentong makakatulong sa'yo bumangon, lumaya, at mas lalong mahalin ang sarili mo. At tandaan mo lagi, hindi mo kailangang madaliin ang healing. Yung mahalaga, hindi ka tumitigil. Bitawan mo na ang bigat, kasi may mas magaan, mas masayang bukas na naghihintay sa'yo. Kaya sige, smile ka ulit. Buhay pa. At may pag-asa pa. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.